I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Hi guys! Isang maganda at mapagpalang araw muli sa ating lahat at welcome back to my Marley Biblical Tips channel. So ngayon guys ay magpuproceed pa rin tayo doon sa ating mga mahahalagang mga tinatalakay patungkol po sa iba't ibang dahilan ng Diyos kung bakit ginagamit niya ang tagutom at tagtuyot sa ating mga buhay. At ngayon po guys, sa video ito, ang ibabahagi ko sa inyo ay ang pangatlong dahilan ng Diyos kung bakit ginagamit niya ang tagutom at tagtuyot sa buhay po natin. At ang pangatlong ito guys, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa para makarami po tayo. Ang pangatlo na ito guys ay upang matutong magpakumbaba ang mga tao at kilalanin ang salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. At mababasa po natin ito sa aklat ng Deuteronomy chapter 8 verse 2 hanggang 3. So, ganito po ang sabi sa Deuteronomio sa Tagalog, chapter 8, verse 2 hanggang 3. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan niya kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ni Yahweh. Ang talatang ito po guys ay na binasa ko ngayon, ay natalakay ko na rin po ito doon sa isa sa mga dahilan kung bakit pinaghihirap ng Diyos ang buhay ng tao. At ito rin po ang dahilan ng Diyos guys kung bakit ginamit niya ang tagutom at tagtuyot sa ating mga buhay ay upang matutong magpakumbaba ang mga tao sa harapan ng Diyos at kilalanin nila ang salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kilalanin nila ang salita ng Diyos na ito ay isang uri ng pagkain na mahalaga na dapat po nating kanin sa ating mga kaluluwa. Karaniwan po kasi sa tao guys, kapag walang pangangailangan sa Diyos, dahil sagana na sila sa lahat ng kanilang mga kailangan o pangangailangan sa buhay, parang hindi na nila binibigyan ng halaga o hindi na nila pinapahalagahan sa buhay po nila ang salita ng Diyos. Yes. Dahil para sa kanila guys, ang salita ng Diyos, ang Biblia ay parang karaniwang libro lang. Parang pangkaraniwang aklat lang ang Biblia sa kanilang mga buhay na walang halaga, walang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kaya kahit saan man ipangaral ang salita ng Diyos, kahit saan man ituro ang salita ng Diyos, mapa-Facebook, mapa-YouTube, mapa-Instagram, mapa-TikTok, mapa-Facebook page, doon nila mapapanood, maririnig ang salita ng Diyos. Pero marami pa rin mga tao guys na bingi-bingihan at bulag-bulagan pagdating sa salita ng Diyos. Kaya isa ito sa mga dahilan kung bakit ginugutom ng Diyos ang mga tao. Ginagamit ang tagutom or tagtuyot dahil sabi nga dito sa binasa ko, para turuan na ang mga tao na kumilala sa salita ng Diyos. Para makilalanin ng mga tao na hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa salita rin naman ng Diyos o sa salita rin naman ni Yahweh. So malinaw po yung binasa kong talata kanina guys sa Deuteronomy chapter 8 verse 3 na ipinapakilala po niya ang salita ng Diyos na ito po ay isang klase ng pagkain ng ating kaluluwa. Hindi po kasi kilala ng mga tao guys na ang salita ng Diyos ay isang uri ng pagkain. So, ang Bible guys ay sabi nga po, Word of God is life, Bible is life. So, hindi lang
tayo dapat na nabubuhay sa mga pagkain na bibili sa palengke, sa mga pagkain na niluluto natin araw-araw, kundi kilalanin din po natin na ang salita ng Diyos ay isang uri ng pagkain na dapat po nating ipakain sa ating mga kaluluwa. Sabi nga po dito guys, sa Matthew chapter 4 verse 4, sabi dito, ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So, as ito po isang supporting verse, sabi nasa ko kanina sa Deuteronomy chapter 8 verse 3, na hindi lamang nabubuhay sa pagkain ng tao, kundi sa salita rin naman ni Yahweh or sa salita rin naman ng Diyos. So, anong gustong mangyari? Anong gustong mangyari ng Diyos sa panahon ng tagutom at tagtuyot? Ang gustong mangyari ng Diyos, kilalanin natin ang salita niya na ito po ay isang uri ng pagkain na dapat po nating i-intake, dapat po nating kainin, dapat po nating ipakain sa ating mga kaluluwa. Yes. Na gutom na. Ilang taon na yung hindi kumakain ng salita ng Diyos, di ba? Mula nang ipanganak ka hanggang sa taong ito, baka hindi mo pa binabasa ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin kapag hindi mo binabasa ang salita ng Diyos at ilang taon ka na ngayon, so, ganun na gutom ang kaluluwa mo sa salita ng Diyos, di ba? So, ano pang dapat nating gawin kapag tayo po ay dumanas ng tagutom at tagtuyot sa ating mga buhay? Magbasa tayo. Magbasa tayo ng salita ng Diyos. Kapag wala ka nang makain, baka talagang inalaw ng Diyos na wala ka nang makain sa araw na ito, wala ka nang makain sa loob ng ilang araw, baka kailangan mo nang mag-fasting at magbasa ng salita ng Diyos. So, baka inalaw yan ng Panginoon na mawalan ka ng maisaing, mawalan ka ng pagkain sa loob ng ilang araw para kumain ka ng salita ng Diyos or para magbasa ka ng salita ng Diyos. At mag-fasting ka muna sa mga pagkain para sa katawan, diba? Ito na yung chance para makapag-fasting ka at makapagbasa ka ng salita ng Diyos. Kasi kung sagana ka sa pagkain dyan, sa lamesa, marami kang pagkain sa lamesa, marami kang pagkain sa ref, hindi mo na makuha mag-fasting, diba? Feasting, yan. Feasting lang, makukuha mo. Pero fasting, hindi mo na makuha mag-fasting kasi ang daming pagkain. Masasayang ang pagkain kapag hindi ka kainin. Eh ngayon, inalaw na ng Diyos na wala kang makain. O baka pagkakataon mo na para mag-fasting at magbasa ng salita ng Diyos. Diba? Yes. Kaya guys, huwag nating ituring na parang ordinaryo lang ang Biblia sa buhay po natin. Kundi bigyan po natin ng value sa buhay natin ang salita ng Diyos. Dahil yan yung pinakamataas na uri ng pagkain nga, kung tutuusin, ng ating mga kaluluwa. So, i-remind ko lang po sa inyo guys, yung nabanggit ko ng mga naunang video natin. Sabi ko doon na ang salita ng Diyos ay isang uri ng pinakamataas na uri ng pagkain ng ating kaluluwa, na siya nagpapalakas ng ating mga kaluluwa at dapat nating palakasin, pakainin ng salita ng Diyos ang ating mga kaluluwa dahil yan po yung lumalaban sa hamon ng buhay, di ba? Ang espiritu natin, kaluluwa po natin, ang humahamon, ang lumalaban sa mga pagsubok at mga problemang dumarating sa ating mga buhay. Hindi naman yung mga lakas natin pisikal ang lumalaban, di ba? Anong magagawa ng lakas natin kapag dinadaanan tayo ng matinding pagsubok sa buhay po natin? Anong mailalaban ng lakas na ito? Anong mailalaban ng kamaong ito? Di ba? Sa panahon ng matitinding pagsubok. So, ulitin ko guys, ang lumalaban sa atin kapag may mga matitinding pagsubok sa buhay natin ay ang ating mga espiritu, ang ating mga kaluluwa.
Kaya dapat yan binubusog natin ng salita ng Diyos, pinapakain natin yan ng salita ng Diyos. Huwag nating gutumin sa salita ng Diyos yung ating mga kaluluwa. Kaya nga, uulitin ko po guys, pinapadala ng Diyos ang taggutom at tagtuyot na ito para maalala natin na mayroon pang isang klase ng pagkain ang dapat nating bigyan ng pansin sa buhay po natin. Walang iba kundi ang salita ng Diyos.